Baguio, ang aming pagbisita sa summer capital ng Pilipinas. Noong nakaraang taon, napagdesisyonan ng aming pamilya na magbakasyon sa Baguio City, ang kilalang summer capital ng Pilipinas. Matagal na naming naririnig ang mga kwento tungkol sa malimig na klima, magagandang tanawin at mayamang kultura ng lungsod na ito. Kaya't sabik na sabik kami sa aming pagbisita. Ang Baguio ay tinatag ng mga Amerikano noong 1900 bilang isang hill station na nagsisilbing summer capital ng Pilipinas. Pinlano ni Daniel Burnham, isang kilalang arkitekto at urban planner mula sa Amerika, ang lungsod. Noong 1903, inilipat ng mga Amerikano ang mga opisyal ng gobyerno sa Baguio tuwing tag-init upang makatakas sa init ng Maynila. Hanggang ngayon, nananatili ang lungsod bilang isang tanyag na destinasyon para sa mga residente ng Maynila na naghahanap ng mas malamig na klima. Isa sa mga unang napansin ko pagdating namin ay ang malamig na hangin. Ang Baguio ay may subtropical highland climate na may average na temperatura sa pagitan ng 15 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Sa aming pagbisita noong Disyembre, sakto ang lamig at ang tuyo ng panahon. Perpekto para sa paglalakbay. Kami ay sumakay ng bus mula Maynila papuntang Baguio na tumagal ng humigit kumulang 6 na oras. Masaya ang biyahe at puno ng mga magagandang tanawin. Maaari ring magmaneho papunta doon, ngunit paalala lang na paikot-ikot at maaaring delikado ang mga kalsada lalo na sa panahon ng tagulan. Sa aming paglalakbay, marami kaming pinuntahan, atraksyon. Una, sa umaga, madalas kaming bumisita sa Burnham Park kung saan nagboat kami sa artificial na lawa at naglakad-lakad sa paligid at ang mga tao ay abala sa pag-eehersisyo o nagkikwentuhan kasama ang kanilang pamilya. Isa rin sa mga paborito kong aktibidad ay ang pagbisita sa mga pamilihan ng mga lokal na produkto. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa mga mamimili at malaman ang kanilang mga kwento habang namimili ng mga handicraft at sariwang prutas ay talagang nagbibigay ng personal na ugnayan sa kultura ng lugar. Sumunod ay ang Mines View Park na may mga nakakamanghang tanawin ng mga bundok at mga minahan ng ginto sa Benguet. Bumili rin kami ng mga lokal na produkto bilang souvenir. Hindi namin pinalampas ang Camp John Hay, isang dating base militar na ngayon ay isang resort na may mga golf course, mga stable para sa pagsakay sa mga kabayo, at isang butterfly sanctuary. Nag-enjoy rin kami sa paglalakad sa Session Road at nag-ikot sa Baguio Cathedral at Lourdes Grotto na may 252 na baitang paakyat. Hindi ko rin malilimutan ang Baguio Night Market kung saan ang mga pagkain at kwento ng mga lokal ay magkakasama. Ang amoy ng street food tulad ng strawberry taho at isaw ay nagdala sa akin ng ngiti sa aking mga labi at nagpasigla sa aking paglalakbay. Ang mga tao na masaya at puno ng buhay habang namimili sa dilim ng gabi ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ako'y bahagi ng komunidad. Bukod sa mga atraksyon, nagkaroon kami ng maraming aktibidad. Naglakad kami sa iba't ibang parke at mga daan sa bundok. Nagbisikleta sa ilang mga ruta at sumakay ng kabayo para tuklasin ang mga kagubatan sa paligid ng Baguio. Siyempre, hindi mawawala ang shopping ng mga strawberry, gulay at mga handicraft sa Baguio. Tinikman din namin ang iba't ibang pagkain sa mga restaurant mula sa lokal na lutuin hanggang sa mga international na pagkain. Sa pagtatapos ng aking pagbisita sa Baguio, ang mga tanawin mula sa Mines View Park at ang mga pahingahan sa paligid ay nagbigay sa akin ng pagkakataong magmuni-muni at pahalagahan ang mga kagandahan ng kalikasan. Ang pagbisita sa Baguio ay hindi lamang isang simpleng libangan, kundi isang pagkakataon upang matutunan at makaramdam ng koneksyon sa mga tao
at sa kanilang mga kultura. Ang malamig na simoy ng hangin habang ako'y naglalakad sa kalsadang punong-puno ng mga puno at bulaklak ay talagang kapana-panabik. Ang aming bakasyon sa Baguio ay isang hindi malilimutang karanasan. Mula sa malamig na klima nito hanggang sa magagandang tanawin at mayamang kultura. Ang Baguio ay nag-iwan ng mga alaala na tiyak na mananatili sa amin. Balak naming bumalik upang mas lalo pang tuklasin ang mga natatagong ganda ng lungsod na ito.